puri sa Diyos. Sa kabila na sila ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi sila natakot sa kamatayan kasi naniniwala sila na ang tunay na buhay ay yung buhay na walang hanggan sa langit. At kahit sila'y mamatay, baliwala sa kanila yan as long as kami ay ligtas sa Panginoong Jesucristo. Anong reaksyon ng mga tao dyan? Ng mga nanonood? Kung kayo nanonood doon, anong reaksyon nyo? Di ba magugulat kayo? Yung iba sa inyo matatawa pa? Mamamatay na. Nagpupuri pa. Kumakanta pa. Walang takot. Eh di para mga sinaulo yung mga yan. Tama? Kanina, ano itsura natin kanina siguro kung may nakakakita sa atin? Kung doon tayo naglapat, doon tayo sumayaw sa labas. Ano kaya sasabihin sa atin ng mga tao sa labas? Ha? Pagtatawanan, ano ba yung mga nakain mo ngayon? At nagsasayaw, naglulundag, kahit hindi sabay-sabay, pero masasaya ang ngiti. Di ba? Ganon ang pananampalataya ng mga unang Kristiyano compared sa ating ngayon na mahina. Amen? Pangalawa, anong naramdaman nyo kanina? Sino first time na ginawa yun? Anong naramdaman nyo kanina? Anong una nyo naramdaman? Una dyan, nung ako'y ganyan, hiya. Diba? Ang mga couples kasi wala na. Hindi sa totoo lang. Si RP na astig-astig. Nung araw, matipuno pa ako nung araw na. Hindi na lang lumaki ng tiyan. Kakakain sa couples. Astig-astig. Makikita mo, nakataas ang kamay. At lalay, pasipasi papa. Di ba nakakahiya? Nakaramdam kayo? Hiya? So, umpisa. Pero after nung nakikita na natin ang lahat ay sumasayaw, nawawala. No? Nahihiya. Kasi yan ay natural na nature natin bilang isang tao. May mga nararamdaman tayo, hiya. Pangalawa siguro, natatakot. Ano pa yung mga nararamdaman natin? Nalulungkot, galit. Ano pa yung mga emotions natin? Mga negative emotions. Sama ng loob, etc. Bakit ko po binabanggit yun? At bakit in a moment in time, nawala yung hiya? Nag-focus kay Lord, kasama ang buong community, nawala yung hiya. Bakit kaya? Mamaya natin, ha? Kasi mga kapatid, ang buhay daw po ay isang espiritual na pakikipaglaban. Sabi ko kanina, paggawa ng masama, init ng ulo, hinanakit. Nangyayari sa atin yan, tama ba? Lalo na kung marami tayong pinagdadaanan sa buhay, marami tayong problema. Minsan, mainit ang ulo natin. Sino po nagtatrabaho din sa inyo po? Yan, imagine niyo mga brothers, no? Pagod na pagod kayo, galing ng trabaho. Pagdating nyo ng bahay, ang gulo. Napapatawa si sis. Ang gulo-gulo. Gutom na gutom ka. Napagalitan ka pa sa trabaho mo, no? Pagdating mo, ang gulo. Tapos yung tinanong mo, walang pagkain. Bidulyawan ka pa. Anong reaksyon mo? Magagalit. Siyempre, iinit ang iyong ulo. At kapag uminit na ang iyong ulo, ayan na, mag-uumpisa na tayo mag-away. Correct! Dahil yun ang ibinubugso ng ating damdamin. Yun ang naturalesa ng ating katawan. Amen po ba? Kasi sabi dyan, laging ang buhay ay mayroong laban ng kabutihan at kasamaan. Negative emotions versus positive emotion. Dahil ang buhay ay labanan ng flesh versus spirit, labanan ng kita ng laman at ng espiritu. Anong ibig sabihin? Kung sa the same scenario, nagalit ka, di ba? Dahil yan ay bugso ng iyong damdamin dahil sa pagod, dahil sa mga pagod mo at init ng ulo.
Pero halimbawa, pagpasok mo ng bahay, ganun ang sitwasyon. Imbis at tinanong mo, walang pagkain. Pero ang inisip mo, ganito. Kawawa naman ang misis ko. Hindi na niya magawa pang mag-ayos ng bahay. Pinairal mo ang kahinahunan. Magagalit ka ba? Pag pinairal mo yung kahinahunan mo at inintindi mo yung asawa mo, hindi ka iinit ang ulo. Siguro ang iisipin mo, bakit ako maghahanap ng pagkain? Wala naman akong ibinibigay. Tama? Tama na, di ba? So wala akong karapatang magalit. Pero dahil sa puso ng damdamin mo, nagalit ka. So ibig sabihin, ang nangigibabaw sa iyo ay yung pita ng laman at yung flesh. Pero kung nangibabaw ang espiritu, sinabi ng inyong konsensya, huwag kang magalit, unawain mo yung asawa mo. Nag-iisa yan, wala naman yung katulong sa bahay. Ang kukulit ng mga anak niyo. Tapos wala kang binibigay na pera para pambili ng pagkain gusto mo. O magagalit ka pa ba? Mas inuna mo yung pag-unawa, hindi kayo magkakaroon ng sigalot. Dahil inuna mo ang bulong ng espiritu at hindi ang bulong ng pita ng laman. Amen? Bigyan isa pang halimbawa. Bro, sabi kanina, nakukulong daw. Nakulong dahil nagnakaw. Ay bro, bakit po kasi kaya po ako nagnakaw ay dahil wala po akong maipakain sa aking mga anak. Tama? Tama ba? May dahilan? Hindi sapat na dahilan, di ba? Hindi sapat na dahilan. Dahil ang paggawa ng mali ay hindi makakasolve doon sa iyong problema na para may makain ang iyong mga anak. May ibang pamamaraan. Hindi doon kaagad sa kasukdulan na gagawa ka ng masama dahil sa mga ganong dahilan. Dahil yung ang buyo ng pita ng laman. Pero ang sinasabi ng konsensya ng Espiritu, huwag kang gagawa ng masama. Huwag kang magnanakaw. Naalala ko nung araw, sinasabi ng aking mga nanay, anong bilit sa atin ng mga nanay natin, mga magulang, mga lola? Magdildil na tayo. Saan? Sa asin. Ibig sabihin, magdildil, wala na tayong makain. Pero kailanman, huwag kang mang-aapi ng iyong kapwa, huwag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa. Dahil yung ginagawa mo yun ay naghihirap din. Magagawa lang natin yun kung hindi natin pinakinggan yung pita ng laman, kundi pinakinggan natin yung Espiritu Santo sa ating konsensya. Amen? Sino nagtatrabaho dito? Taas ang kamay, mga brothers, sisters, ayan. Di ba ang dami nating nakakasalamuha sa ating pinagtatrabahuhan? Katulad natin, Brother Edgar, bro, Brother Emerson, di ba? May itsura naman tayo, di ba? Tama ba? Parang napilitan lang eh. Kapag may itsura ka, dami nating kasalamuhan doon eh. Kung tayo ay manok, merong makapalay na aligid. Tama ba? Napapangiti si Brother Edgar eh. Diba? Ngayon, kung ikaw ay manok at may palay na lumalapit sa iyo, ano ang gagawin mo? Tutukain. Kung ikaw ay isang manok talaga, hindi talaga mapili. tutukain mo. Manok. Kasi wala ka namang konsensya, manok ka eh. Manok ka eh. Diba? Walang espiritu, manok. Manok yun. Ang isip mo, tuka. Nasa tayo, may espiritu, may konsensya. Tutuka ba tayo, Brother Emerson? Ako, sama ng tingin ni si Seth, ba? Sagutin mo daw na maayos. Tutuka. Abay na, hindi naman ikaw ang lalapit eh. Sila lumalapit eh. Di ba? Ang problema, pag ako lumapit, may kasalanan ako eh. Hindi naman ako lalapit ah. Sila ang lalapit, yung palay, tutuka. Hindi. Bakit ka hindi tutuka? Yung may asawa na. Dahil ang sinasabi ng Espiritu,
Emerson, meron ka ng asawa, may pananagutan ka na, at mayroon ka pang anak na naghihintay sa iyo. Baka mamaya sa unang tuka mo, diyan ka mapahamak. At maraming ganyan, sisimple lang, bro, hindi ko naman tinuka ng tinuka, isang tuka lang. Hoy, diyan nag-uumpisa yan. Pag natikpan mo ng isang tuka, ano ba? Susundan mo yan. Amen. Kung wala sa iyo ang Espiritu, wala sa iyo ang kabutihan, anak, tutuka ka. Amen? Yun po ang sinasabi natin. Sa araw-araw nating buhay, laging laban yan, spiritual battle ng kasamaan at kabutihan, ng pita ng laman at ng Espiritu. Ngayon, tingnan niyo yung mga couples. May bumabalot na pita ng laman dyan. Alam niyo ba ano? Anong oras na? 2:30. Eh kumain na sila. O ano ang pita ng laman? Antok. Antok. Sabihin ng pita ng laman, okay lang yan. Eh, natural lang naman ang antok eh, kasi bagong kain. Kaya lang sasabihin ng Espiritu, brother, sister, mamaya na. Oo, huwag ka munang matulog. Kasi yung speaker nyo, ang layo ng pinanggalingan. Tapos tutulugan nyo lang. O, paglabanan, ang antok, ang pita ng laman. Ha? So, yun lang ang gusto ko pong iparating sa inyo, na laging ganyan ang ating buhay. Okay? Laging desisyon kung sino ang iyong susundin. Sino ang susundin ko? Ang pita ng laman o ang Espiritu ng Panginoon? Amen? Malinaw. Ayan, ito kasi yung nagpapatunay niyan sa ating kasulatan. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sabay-sabay tayo. Ito Ang ang Espiritu. ang gawin O maranasan, ang Espiritu. At huwag niyong susundin ang sapagkat ang mga kailangan at ang mga magkalaban, kaya hindi ninyo magawa ang ibig gawin. Kung kayo pinapagbubayan ng Espiritu, wala na kayong sa ilalim ng kautusan. Kaya tayo maraming kautusan. Bawal ang magnakaw, bawal ang pumatay. Kasi nga, tayo ay napapangibabawan ng pita ng laman. Kaya maraming bawal. Pero kung naningibabaw sa atin ng Espiritu, hindi na natin kailangan yan. Sino po naninirahan dito, sa malapit dito? Imagine niyo po na kung lahat yan ay mga couples for Christ at nangingibabaw ang Espiritu. Tayo ba'y mangangamba ng sa ating kaligtasan? Di ba? Hindi tayo mangangamba kasi alam natin mababait ang mga taong naninirahan dahil mga mababait nga ba? Couples for Christ. Saan nabubuhay? Espiritu ng laman o pita ng Espiritu o pita ng laman? Espiritu. O, tingnan nyo ha kung sino makakatulog. Pag pinakatulog, babawasan pa ulit yung merienda mamaya. Okay? So, ito po, next. Hindi gawa ng laman. Ito, example ng pita ng laman, ha? Pangangalunya. Next, pamumuhay, kaalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagaling, paninibugho, kasakiman, pagkakabahagi-bahagi, pagkampi-kampi, pagkaingin, paglalasing, walang taos na pagsasaya at pangtulad nito. Binabalaan ko kayo tulad ng una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ng gumagawa ng iyong bagay. Yan, puro negatives. Puro negatives. Tingnan nyo ha, yung very recent ngayon. Na-imagine nyo ba kung bakit may mga tao na hindi pa nasasatisfy sa mali-malitang pera? Naisip nyo, bakit kaya? Nag-umpisa sa isang tukali yan. Na kailangan ko ang pera para sa future ng aming pamilya. Pero, hindi natapos nun eh.
Hindi natapos doon. Naging mali-maleta. So, ano yun? Tawag ng Espiritu o pita ng laman? Pagkaganit. Ang hirap i-explain. Bakit ganun kaganit? Sobra-sobra na hindi pa kayang ibigay. Sobra-sobra na hindi na kayang magpigil. Kaya habang ikaw ay nasa sa ilalim ng pita ng laman, uti-uti kang malulubog sa kumunoy ng pagkakasala. Amen? Amen. Ngayon, in contrast, ito ang bunga ng Espiritu. Subalit, o sabay-sabay tayo, subalit, kagalakan, kahinuhunan at pagpipigil sa sarili. So kung nasa atin daw ang Espiritu Santo, all that positive attributes, makukuha natin. Hindi na lang pagpipigil sa sarili. Di ba? Napaka-importante. Pigilan mo ang sarili mo na magalit ka sa iyong kapwa, magalit ka sa iyong asawa, dahil pinipili mo na umunawa mo na bago magalit. That is pagpipigil sa sarili. Amen? Amen? Amen po ba? So nakikita niyo po yung contrast, pagkakaiba. Okay? Ngayon, sa aktual na buhay, gusto kong ipakita sa inyo kung paano naglaban ang pita ng laman at ang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng isang kwento, 2,000 years ago. Kwento nino? Sino yan? Ano nakikita nyo sa picture? Nakita ko manok. Sino yan? Meron nakatungo. Doon sa nakatungo, ano nakikita nyo sa gitna? Talagang yung manok. Ano? Laging biga, ano? Eh, may manok po. Brother Emerson, Brother Edgar, may manok. Toto ka. Ayan. At meron nakaputi. No? Yan. At meron naroon sa dulo. Kita niyo nasa dulo? Sino yan? Si Jesus. Si Pedro ay halos, nakatingin si Jesus kay Pedro, si Pedro ay hindi halos makatingin kay Jesus. At may nakatingin kay Pedro. Tinatanong siya. At merong manok. Ano ba yung kwento niyan? Kasi yung pagkakataong yan ay si Jesus ay inaresto na para ipapatay. Inaresto na ng mga kawal para ipapo sa krus, para ipapatay. Ngayon, bakit nga dyan si Pedro? Kasi mga kapatid, bago yan nangyari, sa kanilang huling hapunan, huling hapunan na Jesus sa mga apostoles, sinabi na Jesus sa kanila, ako ay dadakpin, parurusahan, at ipapatay ng ating mga pinuno ng bayan. Sinabi ni Jesus yun after nilang mag-dinner. Ngayon, itong mga apostoles, nagulat sila, paano mangyayari yun? Tuwang-tuwa nga ang mga tao nung linggo ng palaspas na sila ay sinalubong ng buong kagalakan. Paano mangyayari yun? Kaya sabi ni Pedro kay Jesus, hindi yan mangyayari, Panginoon. At itataya ko ang buhay ko. Itataya ko ang buhay ko para sa iyo. Hindi yan mangyayari. Hindi ko hahayaan yan mangyari. Yun ang sabi ni Pedro. Anong sabi ni Jesus? Bago tumilaw ang manok, 3 beses ako hindi katatwa. Ayun. Sabi ni Jesus, Pedro, hindi pa man tumitilao. Bago tumilaok ang manok. Kung kailan pa tumilaok ang manok? Madaling araw. Ibig sabihin, hindi pa nagbubuka ng bukang liwaywan. Hindi pa man tumitilao ang manok. Ako ay iyon na tatatwa at ipagkakagulo. Hindi lang isang beses, 3 beses. Yan ang nangyari dyan. 3 beses nangyari yan. Ang unang tanong ng mga tao kay Pedro, Pedro, di ba Isa ka sa alagad. isa ka sa alagad? Isa ka sa alagad. Kita ka namin eh, tuwan-tuwa pa nga kayo eh. Isa ka sa alagad nung si Jesus na dinakit
Ano sabi ni Kristo? Ani Pedro, hindi! Hindi ko yan kilala. Iwas siya. May nakakilala na naman sa kanya. Tinanong, di ba kababayan ko yan? Taga San Juan, ano yan? Santa Cruz? Magkakasama kayo sa Galilea? Yung mga Galilean sa mga yan eh. Di ba kasama mo yan? Kababayan mo yan? Kababata mo yan? Ano sabi ni Pedro? Hindi! Hindi ko kilala yan. At pangatlong beses, di ba? Kaibigan mo yan. Lagi ka nga nasa kanan ni Jesus eh. Pag nangangaral eh. Ano sabi ni Pedro? Hindi ko kilala iyan. 3 beses, naalala naman yung sinasabi ni Jesus. Wala pang 5 oras na itinatuwanan niya si Jesus. Peter denies Jesus 3 times. Hindi niya kilala. Samantalang, the day before, Panginoon, Diyos ko, Panginoon, o Diyos, nito hindi na kilala. Tanong, bakit kaya niya nagawa yun? Tingin nyo, bakit nagawa ni Pedro yan? Naitatuwa si Jesus na hindi niya kilala. Bakit po? Dahil sa takot. Kasi baka isunod siya. Takot. Ang takot ay bugso ng damdaming idinidikta ng pita na laman. Tayo'y natatakot din. At alam na alam natin yan kung paano matakot. Amen po ba? Oh. Ngayon ang tanong, paano naging santo si Pedro? Ang laki ng atraso niya kay Jesus. Tingin niyo. Humingi ng tawad at siya ay pinatawad. Sino ba ang nagpaksil kay Jesus ng mga panahon na yan? Si Judas. Pero hindi humingi ng tawad, kundi nagpatiwakal. Yun ang kaibahan niya kay Pedro. Paano naging santo? Humingi ng tawad. Tapos, ito po, ito ang nangyari sa kanila. Ano nakikita niyo? Yan yung mga apostoles, na dahil sa takot na sila ay isunod, arestuhin, isunod kay Kristo sa ibabaw sa krus, sila ay nagtatago sa maliit na silid sa Jerusalem. Tatago sila dyan, natatakot silang lumabas. Kasi pag nalaman sila ay alagad ni Jesus, di parehong ang kahinat na nila, kaya sila ay natatakot. Pero sabi ni Jesus, nung muli siyang nabuhay, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot dahil ibibigay ko sa inyo ang banal na Espiritu Santo na siya magpapalakas sa inyo. Mawawala ang inyong mga pangamba at takot. And 50 days after the death of after resurrection, nangyari yung Pentecostes. Ano yung Pentecostes? Ito yung sineselebrate natin sa simbahan after 50 days ng resurrection. Ayan ang sinasabi na birthday ng ating Catholic faith. Ano nangyari sa Pentecostes? Di ba may mga apoy sa ulo? Kita nyo? Bumaba ang Espiritu Santo sa kanila tulad ng ipinangako ni Jesus. At sila ay nalubog ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Yun yung kinanta natin kanina na pangako ni Jesus. You shall be clothed with the power on high. When the Holy Spirit comes to you. Ayun. Nung bumaba ang Espiritu Santo, ano nangyari sa kanila? Sina Pedro, ayan si Pedro yan, no? Mula sa pagkakakulong, pagtatago nila doon sa maliit na kwarto, binuksan nila ang kwarto at sila ay lumabas. Naglabasan sila lahat at sila ay nangaral at nagpagaling ng mga may sakit. At dahil sa kanilang pangangaral, 3,000 men ang kanilang na-convert into Christianity. Mula sa takot, pagkahiya, sila ay lumakas ang loob at nagkaroon ng kapangyarihan na magsalita, ipangaral, sabihin ang mabuting balita na si Jesus ay muling nabuhay at sila ay nakapagpagaling. Yan ang kapangyarihan na kanilang nakamtan
mula kay Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ayan. So, kaya nag-iba ang anyo at postura ni Pedro dahil sa banal na Espiritu. Mga kapatid, yan ang mangyayari sa ating mamaya. Ulitin ko. Yan ang mangyayari sa inyo mamaya. Ang banal na Espiritu Santo ay bababa sa inyo at bibigyan kayo ng kapangyarihan. Bibigyan kayo ng mga gifts or kaloob. I-explain ko sa inyo mamaya kung ang bibigyan ng Espiritu Santo. At yun, ang magsisilbing lakas nyo para mula sa pagkamahina natin sa mga pagsubok sa buhay, tayo ay lalakas. Tayo ay lalago bilang mga Kristiyano. Amen? So, sino ang banal na Espiritu Santo? Pag nagtatanda tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Siya yung pangatlong persona sa Holy Trinity. Ano po? At siya ang nagbibigay buhay at sigla sa atin. Siya ang ating guide, friend, defender, counselor, helper, at comforter. Bro, nagbibigay buhay. Bibigay sigla. Tingnan niyo mga couple sa kanan. Masaya. Tingnan niyo mga couples. Tingnan niyo. Malungkot May, na. may kabuhay-buhay ba? Ano napapansin niyo? One word. Inaantok. Oh, bawas ang kanyang. Bakit Merienda. naluloko ba ng pita ng? Anto. Joke lang. O sige, paano niyo sila i-describe? One word. Ano? O sige nga, sino? Anong description niyo sa mga couples for Christ? Uy, bumiti kayo. Baka sabihin, ay, mga nagsimanod po. Anong makikita niyo sa kanila? Mabubuting tao. Ibig sabihin. Itsura pa lang, mabubuting tao na. Ano pa? Masisipag. Ano ba? Sisipag no, kahit mga kulay, abo na yung buhok, ano? Sisipag pa. Galing pa sumayaw kanina. Ano pa? Ano pa masasabi niyo sa kanila? Nagsisilbing guide, ilaw. Physical. Physical na ano? Tingnan mo. Magaganda at mga gwapo raw. Alam niyo, may pinanggagalingan yan. No? Kaya hindi sila nag-iitsurang matandang-matanda. Dahil ang puso nila ay may kagalakan. No? Mamaya explain natin. Ano ba? Mukha bang masaya? Mukhang masaya, no? Parang walang? Pero alam niyo po ang totoo, ang problema nila, hindi na makakaano. Hindi ba na narito na? Tama ba? Yes! Pero bakit nakangiti? Dahil alam nila na nasa sa kanila ang banal na Espiritu Santo na nagsasabi, brother, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Hindi kita pababayaan. Amen? Amen! Pag tinatanong ko yung ibang ganun sabi, pag tinatingin na yung mga couples, anong mayayaman? Mukha lang yun. Patong-patong pinangutang ng mga yan. Okay, so ang Espiritu Santo, ang source ng buhay, ang source kung bakit kayo napasayaw kanina, kung bakit kayo nagtataas ang kamay at pumalakpak, Spirit yun. Patikin pa lang yun ng banal na Espiritu Santo. Kasi nasabi sa inyo, pag pumukos ka sa akin, sa banal na Espiritu Santo, makakalimutan mo. Hindi mo magiging priority ang mga problema mo sa buhay. Dahil nandyan ako, kayang-kaya ko yan, bigyan ng solusyon bilang inyong Diyos. Amen? Amen! Diba? Next. Yan. Ano ang kahulugan ng pagtanggap at pagbibigay kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay? Sabi ko, tatanggapin nyo ang banal na Espiritu Santo mamaya.
Diba? Mamaya, tatanggapin niyo yan. Pe-pray over kayo at yan ay tatanggapin. Sa pagtanggap natin sa banal na Espiritu, natatapo natin ang una, pakikiisa sa Diyos o union with God. Isang bagong ugnayan bilang Ama, tayo ay kanyang mga anak na malalim at personal. Yan ang isa sa mga pagbabago sa inyong buhay, na lagi tayong nakakaisa ang Panginoon sa pamagitan ng ating mga panalangin. Kaya na-explain sa inyo yung panalangin. Ito po, pag nasa atin ang Espiritu Santo, lagi tayong nakay Lord. Amen? Pangalawa, ito yung sinasabi natin. Bagong anyo! Anyo nature. Nagbabago daw ang ating anyo. Bumabata kapag tayo ay nasa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tama ba, couples? Yes. Bumabata tayo? Amen. Bakit bumabata ang itsura? Eh kasi nababawasan ang problema. Hindi nagiging stressful. Kahit alam natin, nandiyan si Lord. Tama ba? O tingnan, ako po, o tingnan nyo. Ilang taon na ako? Ilan bro? 17. Kapaliksyon. Nakahabol pa natin. Hindi bro. 17. O, sige pa. O, Anais. Itsura. Itsura lang ha. Ilan po? 46. Di ba may pinsahan dyan si ano? Si Brother Art? Brother Arthur. Pakiyamin na lahat. Ibigay kay bro. 46 na oh. Imagine, ano pa? 27. Jali ka. Jali ka. Paano sa ano? Jali din ang gusto. Matindi yun ah. Okay, pinigay natin kayo. Sige bro, dahil ako yung 27 sa paningin ko, dagdagan ng service! O diba? Lord, kali mo. Siguro kung itsura. Hindi, mas mukha akong bata ngayon kaysa noon. Tanong nyo kay Myra. Kasi dati, saklumpot din ang mukha ko. Isa namin ang problema. Tatlo kasi yung anak namin, pinaaral. Ako lang naman yung nagtatrabaho. Si Myra ay nasa bahay lang. Tatlo sabay-sabay sa kolehiyo. Kaya nga ako, naging bata pa ako, dual citizen na. Diba? Filipino, tsaka British. Wow. Bakit British? Ang capital ng Britain ay, ano? London. London, Don dito. Londito, London. Londito, London. Oh, diba? Pero dahil nagtitiwala sa Panginoon, nagiging maaliwalas ang buhay. Tama ba, couples? Yes. Amen. Ayan. Tinatanggap natin ang espiritual na kapangyarihan upang mamuhay tayo bilang tunay na Kristiyano. At ang tunay na Kristiyano ay masayang Tunay. masayang tunay. Ang ay masayang tunay. Masayang tunay. Masaya. Alala ko yung bata ako, ako sa istat, may padalang subat. Padalang subat. Kasi pagkatapos ng prayer meeting, may padalang subat si nanay. Kapangyarihan upang maglingkod. Pag nasa atin ang Espiritu Santo, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan ng maglingkod. Binibigyan tayo ng kapangyarihan maging saksi ni Jesus. Tingnan niyo mga couples. Sa mga edad na yan, ang tuki na yan mga yan, di ba? Di ba mas masarap matulog dun sa bahay? Ito, sila narito. Wala namang sweldo. May sweldo ba kayo? Wala po. Bulot pa nga, yun. Ano bang pagkain natin mamaya? Special ata, yun. Galing sa ano. Bulot na yun. Abunado ka pa. Ikaw nang sila natityaga. Dahil natikman nila yan, ang kapangyarihan ng maglingkod. At naramdaman nila na kapag ikaw ay naglilingkod, nag-o-offer ka ng oras, talento, at ang resources mo, higit yung natatanggap mo kagalakan sa puso. Amen? Amen. Kaya sila masaya. Gusto nga nila, mas marami kayo eh. Na kahit na pag chip-in nila yung kahit nahirapan sila, masaya sila niya, mas marami kayo, mas masaya. Amen? Amen. Yan ang nakukuha natin kapag tayo ay nasa banal na Espiritu Santo.
Ayan. Ngayon, paano natin tatanggapin ang Espiritu Santo? Sabi ko, tatanggapin natin mamaya eh. Una, ipinangako sa atin ng Diyos yan. Bakit? Alam niya kasi na tayo ay mahina. Dahil sa pita ng laman. Every now and then, mahuhulog tayo. Mahuhulog tayo sa mga tukso, sa mga challenges ng buhay. Hindi naman tayo perfect eh. Diba? So every now and then, babagsak tayo. Kaya sabi niya, kailangan nyo ng Espiritu Santo at yan ay ipinapangako ko sa iyo. Kaya mula sa Gawa, chapter 1 verse 8, sabi niya, basahin natin, ngunit, kayo ang kapangyarihan. pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kayo ay magiging saksi ko. Hindi lamang sa lugar kung saan kayo nabautismuhan, kundi sa Jerusalem, sa Judea at sa dulo ng mundo. Kami po ay naging couples for Christ sa bayan ng Cabuyao. Dinala kami sa dulo, sa Judea, Samaria, Santa Cruz, Laguna. At dinala kami sa Santa dulo ng Maria. daigdig, doon sa Santa Maria, Luisiana at Cavite. Kabinte. Imagine, no, lalayo pinupuntahan namin, pero mukha pa rin, 46. Thank you, bro. 27. O, ha? Yung sino na order ng pizza kay Brother Art? Tatawag na lang daw. Tatawag na lang. Tiyan. Pinangako sa atin ni Lord yan. Dahil kailangan natin yan. Dahil darating yung point na papasok uuwi si Esther na magulo ang bahay at walang pagkain. Ang kasagutan, Espiritu Santo. Hindi kayo mag-aaway. Dahil nasa kanya ang banal ng Espiritu Santo. Magulo ang bahay, yung magagaling kay Mrs. Kasi 5 yung inaalagaan niya, itutulungan ko siya maging maayos ang bahay, kahit doon pa rin. Ama, walang makain, kasi wala akong binigay, eh di pagtsagaan natin kung anong meron dyan. May lechon naman doon sa ano. Di ba? May murkon dito sa ano. Yung mga tira-tira natin. Okay na noodles, basta masaya. Tama ba? Yes. Noodles. Noodle. Lagyan ng itlog. Ayos na yun. O walang itlog, noodles na lang. Notod lang. Notod. Diba? At least masaya tayo bilang mag-asawa. Diba? At ito ang pangalawa. Ipinangako sa atin, pangalawa, kailangan natin hingin. Sabi diyan, humingi. Sabay-sabay. Humingi kayo. Humanap kayo. Pumato kayo. Ang pindoy. Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi. Kaya dapat hihingin natin yan. Kung gusto natin ng isang buhay na payapa, isang buhay na maligaya, kahit na maraming mga pagsubok sa buhay, tingin natin ang banal na Espiritu Santo. Siya ang magpapatibay sa atin bilang mag-asawa. Siya ang magpapatibay sa ating pamilya. Amen? So patapos na po tayo. Ito po yung mga kaloob ng Espiritu Santo. Ito yung pwede nating matanggap mamaya. Una, karunungan o wisdom. Gabay ng Diyos kung paano mamuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Kaalaman, pag-unawa sa katotohanan at hiwaga ni Kristo sa kanyang mga turo. Pangatlo, pananampalataya o faith. Matibay na pagtitiwala na ang hinihingi natin ayon sa kalooban ng Diyos ay kanyang ipagkakaloob. Yan ang isang napakagandang regalo sa atin ng Espiritu Santo, yung pananalig, pagtitiwala. Amen? Siguro, minsan marami sa atin, Lord, bakit mo ganito ang buhay? Bakit nahirap? Lord, bakit ganito? Ang dami nating tanong, di ba? Ang daming bagyo sa ating buhay. Pero sabi niya, may bagyo bang tumatagal? Di ba ang bagyo ay dumadaan lang? At kung may problema, wag nating tambayan.
Ngayon ko lang na-search. Di ba? Dadaan yan at dadaan lang at dapat lagi tayo tumapit sa ating pananalig na hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Ito pa, pagpapagaling, pwede natin yan matanggap mamaya kaloob ng magdala ng kagalingan sa isang tao may karamdaman, sakit o kapansanan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Mga himala, tulad ng ibinigay niya sa mga apostoles noong araw, kaloob ng paggawa ng mga himala o mga pambihirang gawa ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Himala. Alam niyo po ba ako ay bunga ng himala? At ang may gift of miracle ay yung asawa. Isang himala na ako ay may hawak ng mic at nagpapatotoo sa inyo about sa Diyos. Hindi po ako ganito noon. Hindi po ako mahilig magsalita sa harap ng tao at lalo hindi ko po hilig ang magmawak ng mic para magdasal. Umahawak lang ako ng mic kapag kakanta dahil Lasing na. lasing. Himala. Ako po, pag ako'y lasing, 5 beses akong lumalagpas sa aming bahay. Na ang sumatotal, doon ako nakakatulog sa napangilabo. Kita naman na ito na. Kita ko na. Ebidensya. Himala. Kasi si Myra pala, pag ako'y natutulog, may pray over ako. Nakatutok ako. Bisa natutulog ako. Ano yun? Parang matutok yung kamay, nilalayong over ako. Himala. Ayan. Mga produkto ng himala. Tama ba? Tanong nyo kay Mrs. Tanong nyo sa mga asawa nila. Tanong nyo. Kung gaano kalaki ang pinagbago ng mga brothers. Tama? Tama. Kaya pag nagiging couples for Christ, ang tuwang-tuwa dyan ay mga misis. Ang tingnan lalaki, manok din yan. Tukain. Bakit hindi ako makakita doon sa manok, Brother Robin? Tukain. Tumutupa ba tayo dati? Baka kung saan mapapunta, no? Basta kami ay produkto ng himala. Propesiya. Kaloob kung saan nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng isang tao upang maghatid ng kanyang mensahe sa isang individual o sa buong pamayanan. Siguro ako pinagkalooban ng gift of prophecy. Propesiya, nakakapagsalita ako sa inyo. Salita na ng Diyos ang namumutawi sa aking bibig kapag ako'y may hawak ng kamay. Hindi na yung mga inaawit paglasing. Ako'y jamingero. Ang lola, wag uminom ng serbesa. Piyesa ko yan. Inoming ang bata. Bata, mag-soft-drinks ka na lang muna. Jamming ko yan Yan yung ang araw. piyesa ko. At ako, hindi ko bisa nabot siya eh. Kaya tumatayo pa ako sa lamesa. No? Para maabot ko yung laklak. Okay. Ano pa? Ayan, no? Siyam na gifts eh, no? Pag-unawa. Tingin niyo mga Mr. and Mrs. Sige, tingnan yung bawat isa. Diba tayo tingnan? Tingnan nyo na yung bawat isa. Kung mga mag-jowa kayo, halos hindi na yung maalis ang tingin nyo sa bawat isa. Tingnan nyo, bro. Brother Andy. Nandiyan pa ba ang pag-unawa? Palagi nakatingin sa Nandiyan pa? Pang-unawa? Siyempre naman, bago pa lang kayo mga kasal, di ba? Tama? Sino po dito yung 1 to 5 years pa lang? 1 to 5 years na mag-asawa? 5 to 10? Wala pa yata yun sila. 11 and above? Tagal-tagal na kayo. Hindi pa naman pala matagal kayo nag-asawa. Bakit parang ayaw nyo na magpigil? Hindi ba may kanta dyan sa pag-asawa? Makikita na ibang kanta kapag tumatagal ang inyong taon ng inyong pagsasama. Di ba pag 1 to 5, sino 1 to 5? Ayaw nyo na magpinginan? Di ba pag 1 to 5?
Anong kanta niyan? Hallelujah! 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 Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. Masaya kayo, di na mag-asawa. Pag mga 10 years na. Ano na? 10 years. Kayo mag-asawa. Panginoon, Maawa. Panginoon, maawa. Parang gano'n na kayo eh. Ay pag mga 15, 20, mga ganyan na, matagal na. Ano na kanta? Sa mga asawa. Please, Engelbert Ay, Humperdinck. okay pa yung Please Release Me. Pero ang totoo, ang kinakanta na niyan ay kunin mo, O Diyos, kayo na, kunin ang Diyos. Ano, ubos na. Brothers, sis, ano na ang kanta mo kay bro? Aba, yun! Yung pag-ano, sa pag-umaga, pag magluluto, hallelujah! Kasi nangyari nung gabi, ito. Hallelujah! Pag mga 30 years na, wala na nangyayari. Kunin mo, O Diyos! Ano ba to? NBF ba to? Ano kasi yan to? Yan, kaya mag-preparation kayo ha. Sana on speaker doon ha. Kami pa na to. Marami pwede sa mag-asawa. Ako sa ano? Pagsasalita ng iba't ibang wika at pagpapaliwanag. Ano yung pagsasalita ng iba't ibang wika, Max? Nung kanina, yung pinakita kong picture, di ba lumabas ng kwarto sina Pedro? Nangaral sila. Nung nangangaral sila, hindi isang wika lang ang ginagamit nila. Marami. At hindi yung native tongue nila. Nagtataka din sila kung paano sila nagkaroon ng mga ganun pangusap o salita na naiintindihan ng mga ibang tao. Kasi yung mga tao sa Jerusalem doon, iba't ibang nasyon doon eh. Yun. At kami ipapaliwanag natin yung pagsasalita ng iba't ibang wika. At dahil na may mga wika tayo na hindi maipaliwanag, meron din naman mga kapatid tayo na nakakapag-interpret kung ano Gift ang of interpretation. ibig sabihin ng mga salita na hindi natin naiintindihan. Sige, bigyan natin ng bigyan. Kanina, di ba, after nila kumanta, may mga parang sinisigaw-sigaw sila. Hindi natin naiintindihan yun, di ba? Yun ay gift of tongues. Ngayon, sabi niya, ang gift of tongues o iba't ibang salita ay isang karanasan kapag tinatanggap natin ang banal na Espiritu Santo. Makinig tayo ha, kasi maaari tayong bigyan ng ganitong gift o kaloob. Maaari itong magdulot ng malaking espiritual na pagbabago sa ating buhay espiritual, at ito ay isang mahalagang unang hakbang sa kadalasang naging daan tungo sa mas ganap na pamumuhay ng Espiritu. Ano ibig sabihin? Kasi kumisan yung Spirit of tongues o yung gift of tongues, yung nagsasalita ka ng ibang salita, iyon ay pananalita na tanging ikaw at ang Diyos lamang, ang Espiritu, ang nagkakaintindihan. Parang ang lalim ano? Hindi mo nga naiintindihan yung sinasabi mo eh. Paano kayo nagkakaintindihan ng banal na Espiritu kapag ikay nagtatangs? Bigyan natin ng isang halimbawa. Ayan, si baby. O tayo mga mister. Minsan, si Mrs. ay busy. Tayo nag-aalaga kay baby. Bigla na lang iiyak. Pag umiyak ang bata, ano lang naman yan? Gutom? Basa? Kasi doon lang pinumaraw, ano? Or may masakit. sakit. Dala-dala mo yung bata, iyak lang iyak, di ko pakahan. Busog naman, hindi naman basa, wala namang sakit. So ano gagawin natin? Wala tayong magawa, di ba? Pero pag narinig ni nanay, ni Mrs., lalapit sa'yo, kukunin sa'yo. Diba? At pag kinuha na sa'yo, at least yung si baby, i-hela nyo ng kaunti, tapos sasabihin nyo, la 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 la. Ano mangyayari sa bata? Natutulog at tahimik. Ano yung sinasabi nyo? Mga pwede nyo yan sa amin.
Nita. Pag naghahang kayo, ano sinasabi nyo? Naglalangan na kayo. Ano ibig sabihin yun? O di ba hindi nyo rin naiintindihan? Pero may mas malalim na relasyon doon sa bata na hindi pa nakapagsalita at sa iyong nanay. Mas malalim. Siguro ang sinasabi nyo sa inyong mga anak doon ay, huwag kang mag-alala, anak. Narito si nanay, hindi ka pababayaan ni nanay. Tahan na. Ayun po ba? Na hindi kaya namin Okay. ibigay bilang mga tatay. Dahil wala kaming katulad na relasyon katulad nyo. Na binitbit nyo ng 9 na buwan sa inyong sinapupunan. Pero pag naglalala kayo, hindi nyo naiintindihan din, di ba? Hindi nyo may translate. Amen po ba? Amen. Kanina, nung tayo nagsasayaw, ano ba lyrics natin? Anong lyrics natin? La la la, la 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 la. Anong ibig sabihin? Hindi rin namin alam. Wala lang. Ay, bakit kayo sumasayaw? Bakit kayo tuwang-tuwa? Diba? Yun ang kapangyarihan ng promise. Hindi mo maintindihan sa iyong mind, brain, pero naiintindihan ng puso kahit hindi mo yan ma-interpret. Pero may mga kapatid tayo na sabi ko nga, kapag may nag-tongues, naiintindihan at nai-interpret. Mamaya, sa inyong pray-over, hilingin ninyo na magkaroon kayo ng gift of tongues. Iba't ibang wika. Amen? Ewan ko si Myra, kung ako'y tinatangs pag ako'y tulog. Pero halimbawa, may pagkakataon, mag-aaway kami, nagtatangs na yan, napapatahimik ako eh. Ibang tangs na yun eh. Tangs. Okay? Ito lang yung mga hadlang ha. So may mga hadlang kung bakit hindi natin matatanggap ang Espiritu Santo mamaya. So isa-isayin natin. Una, kakulangan ng pananampalataya. Hindi lubos na pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Pangalawa, pagmamataas o pag-asa sa sarili kakayanan sa halip na magpasakop sa Diyos. Pride. Ha? So dapat may faith tayo mamaya, wala tayong pride. At pangatlo, hindi pagsisisi sa kasalanan. Pagkapit sa kasalanan at kawalan ng tunay na pagtalikod dito. Mamaya, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na magsisi sa ating mga kasalanan through our prayers, no? Habang naghihintay tayo ng ating turn para mag-pray over. May pagkakataon tayo niyan mamaya. Takot! Pangamba sa mga pagpabagong maaaring idulot ng Diyos sa ating buhay. Pagdududa, kawalan ng paniniwala sa kapangyarihan at pagkilos ng banal na Espiritu. Pang-anim, kawalan ng pagpapatawad. Ayan. Pag meron pa rin tayong galit, sama ng loob, at hindi pa rin natin kaya magpatawad sa kapwa, balakid po yan. Mamaya, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na magpatawad kahit yung mga taong nakasakit sa inyo ay wala rito. Through our prayers, through your prayers, ibigay niyo po ang pagpapatawad sa kanila. Kayo, sino pa nakapangumpisan? Ayun pala, tama-tama. Lahat po sila. Nakapangumpisan. So, nahingi na tayo ng kapatawaran. Ano po? Kakulangan ng pagnanais, hindi pagiging bukaso handang tanggapin ang banal na Espiritu Santo. So, kung walang pagnanais sa atin, hindi natin iniiling, hindi papasok ang banal na Espiritu Santo sa ating mga puso. Amen po ba? Amen. Yan, ano po? So, paalala lang po, itong paghingi natin ng banal na Espiritu Santo ay pag-enkindle. Ano po? Kasi nung tayo ay bininyagan, tinanggap na natin ang banal na Espiritu Santo na tayo bininyagan bilang mga bata. Yun nga lang, ang sumasagot sa mga katanungan, hindi ang bata. Ano po? Ang sumasagot ay ang mga ninong at mga ninang. Tama ba? Tinatapil pa sa Satanas, so ang sasagot yung mga ninong at ninang. Ngayon, ibigyan namin kayo ng pagkakataon na para kayo mismo ang sasagot sa mga katanungan ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Amen. Okay. So, magsisimula po tayo, pero bago tayo magsimula ay magbe-break muna tayo. Ano po? Pwedeng uminom, pwedeng
jingle muna para mamaya pagbalik nyo, iaayos po namin kayo yung arrangement para mag-umpisa tayo na ating pray over. Kung kayo po pray over, tatanggapin natin ang banal ng Espiritu Santo. Amen? Okay, sige. Maraming salamat po. Pray po muna tayo.